David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 256. Nanay, ang lumang bahay ay itatayo, at ito ay magiging napakahalaga sa hinaharap. Sa katunayan, hindi gusto ni David ang ganoong uri ng pera, ayaw lang niyang gawing mas mura ang pamilya ni Chen Baocheng. Ano? Magtayo? Tama o mali? Nang marinig ito ni Barbara, agad siyang naging interesado. Kaso, pag nabenta ang lumang bahay, maraming pera. Totoo, lahat ng ito ay pinaplano ngayon. Nakita ko ang report sa bahay ni Mayor Ling. Sinabi ni David na totoo ito. David, anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin gusto kong humiga sa pwesto mo. Nakita mo ang report sa bahay ni Mayor Ling, at ang galing mo, bakit hindi mo sabihin na kumain ka sa bahay ni Mayor Ling? Nasaan ang pagkain? Galit na sigaw ni Chen Baocheng kay David. Talagang kumain ako sa bahay ni Mayor Ling. Tumango si David. Hahaha. Nang sabihin ito ni David, nagtawanan ang lahat. Si Lily, na hindi pa nagsasalita, ay nakataas din ang sulok ng kanyang bibig sa oras na ito. Nakakita ako ng maraming pagmamayabang, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagyabang katulad mo. Alam mo ba kung sino ako? Sabihin mo sa harap ko. To tell you the truth, andito si Mayor Ling para maghapunan mamaya, at sasamahan siya ng tatay ko. Di ba sabi mo kumain ka sa bahay ni Mayor Ling? Ihahatid kita sa toast at makita si Mayor Ling. Alam ba ng alkalde kung sino ka? Lahat tama. Tumango si David na walang gulat. David. Nagmamadaling hinayla ni Barbara ang manggas ni David, isa na namang biro ang maaaring gawin, biro ito sa pinuno ng lungsod, hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Nanlamig din ang mukha ni Chen Baoguo. David, umupo ka sa tabi ko. Hindi rin naniniwala si Chen Baoguo na kumain si David sa bahay ni Ling Zhenchuan. Kung tutuusin, ordinaryong tao lang si David. Isang pantasya ang pumunta sa bahay ng mayor para kumain. Nang magsalita si Chen Baoguo, nakaupo lang doon si David. Para sa isang oras, lahat ay tumingin kay David na may panunuya. Ate, kalokohan ang sinasabi ni David. Kung doon na-develop, ewan ko. Kumbaga, ayaw lang niyang maghanap ng seryosong trabaho o mamuhay ng maayos, kaya sinabi na lang niya. As a labor preso, pwede siyang pumunta kay mayor. Gusto mo bang kumain sa bahay? Tiningnan ni Chen Baocheng si David ng malamig na tingin at nagpatuloy, Ate, ang pagkakakilanlan ni David, gusto kong bigyan siya ng kalahating lingkod si Bill, alam mo ba kung gaano ako nanganganib? Ngunit huwag mag-alala, hahanapan ko siya ng trabaho, ngunit ako hindi gugustuhin na nasa lumang bahay ka ng walang bayad, bibigyan kita ng 100,000, sapat na para mabuhay ng ilang taon, umupa ng bahay mag-isa, at tapos ka na. Walang sino man ang tumira sa bahay ng iba. Nagningning ang mga mata ni Barbara nang marinig niyang nagbigay talaga si Chen Baocheng ng 100,000. Dapat mong malaman na ang lumang bahay ay walang silbi kung ito ay abandonado. Hindi masamang matanto ang 100,000 sa pagkakataong ito. Baocheng, kung sasabihin mo ito, walang sasabihin ang hipag. Anyway, desyerto ang lumang bahay. Kung gusto mo, kunin mo. Masayang sabi ni Barbara. Nang makita ang pangako ni Barbara, kumislap ang mga mata ni Chen Baocheng na may bakas ng kagalakan. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na pumunta sa oras na ito para sa isang pagkain ay dahil sa lumang bahay, na kung saan ay upang itayo. Nakakuha na siya ng inside information. Hanggat nakuha niya ang lumang bahay, ito ay magiging mahalaga. Mommy! Kumunat ang noo ni David at sinigawan si Barbara. Okay, huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang pangalawang tiyuhin ng lumang bahay. Kinawian ni Barbara si David at sinabihan siyang tumigil sa pagsasalita. Si Chen Baoguo ay humihit-hit ng sigarilyo at hindi nagsasalita, at tila wala siyang opinyon. Hindi ako sang-ayon, hindi dapat ibigay sa kanila ang lumang bahay na ito. Napaungol ng malakas si David. Hindi niya kailanman sinigawan ang kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya hahayaang magtagumpay si Chen Baocheng. David, ano ka ba? Hindi ka pumapayag na magkaroon ng F.R. This is the ancestral home of Chen and my family. What's wrong with you? You're just a chosen wild seed.
Biglang hinampis ni Chen Baocheng ang mesa at sinumpa si David. Kabanata 257. Saglit na natigilan si David, nanlamig ang kanyang mukha, at nagbago ang kilos ng buong tao, parang multo, tinitigan niya si Chen Baocheng at sinabing, ano ang sinabi mo? Sabihin mo ulit kung may kakayahan ka. Nakatingin sa mga mata ni David, nagulat si Chen Baocheng, ngunit gumanti pa rin siya at galit na sinabi, ikaw ay isang ligaw na lahi, hindi ang aking pamilya Chen. Wow! Chen Baocheng, tumahimik ka sa akin. Biglang ibinato ni Chen Baoguo ang tasa, tinitigan si Chen Baocheng na may pulang mukha, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at sinabing, sabihin mo sa akin ang isa pang salita, isang salita pa. Nang makitang ganoon si Chen Baoguo, natakot si Chen Baocheng kaya mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig at naupo muli. Bagamat mababa ang tingin niya sa pamilya ni Chen Baoguo ngayon, ngunit nagalit si Chen Baoguo, at nandoon pa rin ang panganay na kapatid. Sa oras na ito, walang nagsalita sa buong kahon, at napuno ng mabilisang layunin ni David ang buong kahon. Kung ang kabilang partido ay hindi ang kanyang pangalawang tiyuhin, siya ay ngayon ay isang bangkay. David, ang iyong pangalawang tiyuhin ay nalilito at nagsasalita ng walang kaparerekon, bilasan mo at umupo. Nagmamadaling hinailan ni Barbara si David at pinaupo si David. Bumantong hininga si Chen Baoguo, nagsindi ng panibagong sigarilyo para sa kanyang sarili, at sunod-sunod na naninigarilyo. Hindi nagtagal, dumating ang mga pinggan sa mesa, at may isang malaking mesa na puno ng mga pinggan, at kahit na 2 bote ng limited edition na multi-wine ang inihain. Sa pagkakataong ito ay nabigla ang lahat at nagkatinginan, dahil walang alak, paano sila magkakaroon ng alak? Waiter, mali ba itong alak? Pinahinto ni Chenji ang waiter at nagtanong. Hindi, ito ay espesyal na iniutos ni Lord Tiger na ipadala sa kahon na ito. Magalang na sabi ng waiter. Nang marinig nila na ito ay ipinadala ni Lin Chanho, ang lahat ay mas nalito. Kahit na si Chen Baocheng ay isang direktor, hindi man lang titingnan ni Lin Chanho ang posisyon na ito. Paano siya nagpadala ng 2 bote ng ganoon kamahal na alak? Ang aking tiyuhin ay may mukha pa rin, at kahit si Lord Tiger ay personal na nag-utos na magpadala ng 2 bote ng masarap na alak. Sinabi ni Li Shuzhen sa oras na ito. Nang sabihin ito ni Li Shuzhen, ang mga mata ng lahat ay kay Li Lei, dahil sa mga taong nakaupo rito, si Li Lei lang ang malamang na kamag-anak ni Lin Chanho. Pagkatapos ng lahat, ang ama ni Li Lei ay isang direktor, kaya normal na magkaroon ng ilang pakikipagkaibigan kay Lin Chanho. Jordan, hindi ko inaasahan na makikilala mo si Lin Chanho. Hindi mura ang 2 bote ng alak na ito. Mukhang binigyan ka ni Lord Hu ng maraming mukha. Nagulat din si Chen Baocheng. Hehe. Natawa talaga si Li Lei. Kaunti lang ang pagkain namin ni Itay, Nanay, Lin Chanho, pero hindi niya inaasahan na malalaman niya na nandito ako, kaya binigyan niya ako ng 2 bote ng alak para maligtas ang mukha. Bro-in-law, ang galing mo. May kilala ka pang katulad ni Lord Tiger. Pagkatapos nito, maaari na akong maglakad ng patagilid sa Horendel at tingnan kung sino ang mga ngahas na hindi ako igalang. Na si Chenji ay puno rin ng pananibik, kilala ng kanyang bayaw si Lin Chanho, kung gayon walang sino man sa Horendel ang mga ngahas na ay bully siya. Pinanood ni na Chen Baoguo at Barbara ang pamilyang nag-uusap at nagtatawanan, at bakas ng inggit ang sumilay sa kanilang mga mata. Si David lang ang nakaupo na walang ekspresyon. Alam niya na ang alak na ito ay hindi ibinigay kay Li Lei ni Lin Chanho, ngunit hindi niya ito ibinunyag. Iniisip pa rin niya ang sinabi ni Chen Baocheng. Hindi makapaniwala si David, pinulot niya talaga. Sa oras na ito, naalala niya ang eksena ng hinawakan ni Irvin ang kanyang kamay para bigyan siya ng palso sa kulungan. Noong mga oras na iyon, sinabi ni Irvin na mayroon siyang dugong dragon sa kanyang katawan, at tiyak na hindi siya anak ng mga ordinaryong tao. Pero alam ni David na ordinaryong tao lang ang mga magulang niya kaya wala siyang pakialam sa sinabi ni Irvin. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang mag-alinlangan si David tungkol sa kanyang karanasan sa buhay, dahil si Chen Baocheng ay hindi nagsasalita ng walang kaparerekon ng walang dahilan, ang puso ni David ay nagsimulang medyo nalilito. Kabanata 258.
Inay at tatay, ibubuhos ko ito para sa inyo. Hindi mura ang alak na ito. Kung hindi dahil sa aking lilay, walang pagkakataong uminom ng limitadong edisyong Motay na alak na ito. Sinabi ni Chen Jiao, binuksan ang bote at napuno sina Li Shuzhen at Chen Baocheng. Ate, bigyan mo ako ng isang tasa para matikman, hindi pa ako nakakainom noon. Nagmamadaling kinuha ni Chen Ji ang baso ng alak at sinundan si Chen Jiao na may ngiti sa kanyang mukha. Tera, anong klaseng alak ang iniinom ng bata? Pinandilatan ni Chen Jiao si Chen Ji, at pagkatapos ay kinasuhan si Lilei at ang kanyang sarili. Bro-in-law, alagaan mo ang kapatid ko. Tumingin si Chen Ji kay Lilei nang may tulong. Hahaha. Ngumiti si Lilei, ibuhos ang isang baso para kay Xiaoji, mawawala ang alak na ito pagkatapos uminom, at hindi na ito gagawin sa hinaharap. Salamat bayaw. Nang marinig ito ni Chen Ji, masaya niyang kinuha ang bote ng alak at ibinuhos ito. Lahat ng 5 miyembro ng pamilya ni Chen Baocheng ay napuno ng motay, ngunit ang pamilya ni David ay hindi ibinuhos. Si Barbara ay okay na sabihin, pagkatapos ng lahat, siya ay hindi umiinom, at si David ay wala rin sa kanyang isip sa mga oras na ito. Si Chen Baoguo lamang ang dumaila sa kanyang mga labi, at ang kanyang puso ay sakam na, ngunit ang alak na ito ay ibinigay kay Lilei. Nais itong inumin ni Chen Baoguo. Nang makita si Chen Baoguo na ganoon, lahat ng pamilya ni Chen Baocheng ay nagpakita ng ilang panunuya. Shenji, lagyan mo ng alak ang tiyuhin mo. Bagamat ang alak na ito ay ibinigay sa iyong bayaw ni Lord Tiger, ang pagkain na ito ay inimbitahan ng iyong tiyuhin, kaya hayaan ang iba na tikman ito. Tinaasan ni Li Shuzhen ang kanyang kilay kay Chen Ji at may sinabi sa kanyang mga salita. Nakuha ko. Kinuha ni Chen Ji ang bote at sinabi kay Chen Baoguo, Tiyo, hayaan mo akong buhusan ka ng alak. Kung hindi mo ito iinuman sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi mo ito maiinom habang buhay. Noong una ay ayaw kainin ni Chen Baoguo ang pagkain, ngunit ang amoy ng alak ay masyadong malakas, kaya hindi napigilan ni Chen Baoguo at iniabot ang kanyang baso. Nang makita ito, itinaas ni Chen Ji ang gilid ng kanyang bibig at nag-order ng ilang patak ng alak sa baso ng alak ni Chen Baoguo. Masyadong mahal ang alak na ito. Ilang patak lang ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Tiyo, subukan mo lang. Pagkatapos magsalita ni Chen Ji, inilapag niya ang bote ng alak. Sa pagtingin sa mahinang alak sa baso ng alak, sa wakas ay ibinuka ni Chen Baoguo ang kanyang bibig at ininom ito, at iniisip pa rin ito. Gaya ng inaasahan sa isang limitadong edisyon ng Motay, ang amoy ng alak. Hahaha. Nang makitang ganoon si Chen Baoguo, nagtawanan ang lahat. Umupo ka at tingnan mo ang kawawa mong itsura. Bayanihang hinailan ni Tang Hong si Chen Baoguo pabalik sa kanyang upuan. Si Chen Baoguo ay magaling sa lahat ng bagay, ngunit medyo nahuhumaling siya sa alak, at halos araw-araw siyang umiinom. Tara, inom din tayo. Kinuha ni Lilei ang baso ng alak at ininom ito ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, naabot ang ilalim ng 2 bote ng alak, at ang pamilyang Chen Baocheng ay nag-uusap at nagtatawanan. Kung tungkol sa pamilyang David, sila ay hindi pinansin ng direkta. Nang magring ang telepono saglit, kinuha ni Lilei ang kanyang telepono at nalaman na ito ay isang mensahe mula sa kanyang ama. Jordan, pinadala ka ba ng tatay mo? Dumating na si Mayor Ling at ang iba pa. Nagmamadaling tanong ni Chen Baocheng. Well, nandito na. Sa Emperor's Hall, pinapunta tayo ng tatay ko. Tumango si Lilei. Nang marinig ito ni Chen Baocheng, ang kanyang mga kamay ay biglang nanginginig ng bahagya. Isang karangalan para sa kanya na umupo sa isang mesa kasama ang pinuno ng lungsod at uminom ng alak. Kung ganoon ay huwag kang mag-antala, tayo na. Itinaas ni Chen Baocheng ang kanyang baso ng alak at nag-aalalang sinabi. Tay, pupunta rin ako, hindi pa ako nakainom ng ganito kalaking ulo. Kinuha ni Chen Ji ang baso ng alak at tumayo. Saan pupunta ang mga bata, dito ka na talaga. Pinandilatan ni Chen Baocheng si Chen Ji. Natatakot siyang magsalita si Chen Ji, at saktan niya si Ling Zhenchuan sa oras na iyon, na mahirap. Alam niya na may mga ordinaryong tao na maaaring makipag-inuman sa matataas na pinuno ng lungsod.
Tatay, hayaan mong sundan siya ni Chenji. Magiging mabuti para sa hinaharap na makita ang higit pa sa mundo. Hinikayat ni Lilei si Chen Baocheng. Well, tandaan mo, pagdating mo dyan, huwag kang magsalita ng kahit ano. Hinimok ni Chen Baocheng si Chenji. Kabanata 259. Sasama rin ako. At ako, gusto ko ring makilala ang walang pag-iimbot na Mayor Ling. Sina Li Shuzen at Chen Jiao ay sumisigaw din na sumali. Sige, sabay na tayo. Ikinaway ni Lilei ang kanyang kamay. Nang mag-toast na sana ang pamilya ni Chen Baocheng, biglang huminto si Lilei, tumingin kay David at sinabing, "Di ba sabi mo kumain ka sa bahay ni Mayor Ling? Ngayon mag-toast tayo Mayor Ling, gusto mo bang sumama?" Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Lilei, lahat ng pamilya ni Chen Baocheng ay tumingin kay David ng mapanukso. Alam nilang tiyak na hindi maglalakas loob si David na pumunta. Kung ginawa niya, malantad siya kaagad. Umiling si David, "Gusto kong mag-toast, at dumating siya para i-toast ako." Nang marinig ang sinabi ni David, natigilan ang lahat saglit, na sinundan ng tawanan, "Hindi ka pa nagising sa panaginip, tama? Sabi mo pumunta si Mayor Ling para i-toast ka. Kapag nakilala ko si Mayor Ling, sasabihin ko ang iyong mga salita, at gusto kong makita kung paano ka tinatrato ni Mayor Ling." Pagkatapos magsalita ni Lilei, inilabas niya si Chen Baocheng at ang iba pa. Pagkalabas pa lang ni Li Shuzen sa pinto, huminto si Li Shuzen at tumalikod at sinabing, "Mag-toast tayo, baka manatili at kumain ng magkasama, pagkatapos ay ayusin ang account, hindi na kailangang maghintay, ang dalawang walang laman na bote ng alak ay lahat. Sulit daan-daang dolyar, huwag kalimutang dalhin ito sa bahay, sapat para sa iyong pamilya na makakain sa loob ng ilang araw." Pagkatapos magsalita ni Li Shuzen, humajejek siya at umalis. "David, nalilito ka ba? How dare you say anything nonsense, hindi ba nagdudulot ng gulo?" Sabi ni Barbara kay David na may pag-aalalang tingin pagkaalis ng pamilya ni Chen Baocheng. "Ma, okay lang po." Sabi ni David sabay ngiti ng bahagya. "Hoy!" Napabuntong hininga si Chen Baoguo sa oras na ito, magkano ang halaga ng mesa na ito? Ano ang maaari kong gawin? Dad, don't worry about it, I have a solution. Or you and my mother back first, at ako na ang bahala sa bilang. Alam ni David na nandito ang mga magulang niya kaya mag-aalala siya, kaya siguro hayaan niya muna silang umuwi. "Sige, babalik ako sa nanay mo para humanap ng pera, tandaan mo, huwag kang mag-conflict sa iba, tindahan ito ng Tiger Lord, walang biro." Hinikayat ni Chen Baoguo si David. "Nakuha ko." Tumango si David. Bagamat medyo nag-aalala si Barbara, sinundan pa rin niya si Chen Baoguo at pumunta sa mga matandang kapitbahay na iyon upang tingnan kung maaari siyang humiram ng pera, o kung hindi, kumain ng garlic meal sa restaurant ni Lin Chanho, nanliligaw ito sa kamatayan. Pagkaalis ng kanyang mga magulang, muling naupo si David at walang kamalay-malay na inisip ang kanyang sariling karanasan sa buhay. Ang pamilya Chen Baoguo sa kabilang banda ay sumakay sa elevator sa itaas na may mga baso ng alak at dumiretso sa Emperor Hall kung saan naroon si Ling Zhenchuan at ang iba pa. Sa pagtingin sa halatang marangyang pribadong silid, hindi ito makita ng mga mata ni Chenji. "Bro-in-law, kailan mo kami niyaya kumain sa private room na ganito? Tingnan mo ang ilong ni David, at tinatrato pa niya ang mga bisita sa ordinaryong pribadong silid sa ibaba." Tanong ni Chenji kay Lilei. "Ordinaryong private room lang yan. Baka hindi na magbayad ang tanga ni David. Tingnan natin kung paano niya ayusin ang bayarin mamaya. Kung maglakas loob siyang kainin ang pagkain ng Overlord, tinatayang papatayin siya ng Tiger Lord." Tinakpin ni Chen Jiao ang kanyang bibig at ngumiti. "Manahimik kayong dalawa, alam niyo ba kung saan ang lugar na ito? Lahat ng malalaking tao ay kumakain. Napakaingay at maingay nyo. Kung makikipag-away kayo sa malalaking tao, gulo." Pinagalitan ni Lilei ang dalawa na may malamig na mukha. Agad na napatahimik sina Chenji at Chen Jiao dahil sa takot, at sumang-ayon si Chen Baocheng, "Tama si Jordan, lahat kayo ay nagpapansin sa akin, hindi gaanong nagsasalita, at natututo pa mula sa inyong bayaw.
Sa Emperor Hall sa oras na ito, kumakain at nakikipag-chat si Ling Zhenchuan sa ilang mga kasamahan sa lungsod. Kabilang sa kanila ang ama ni Li Lei, si Li Weijian. Kung titingnan ang pagkakasunod-sunod ng mga upuan, si Li Weijian ay dapat na may pinakamababang katayuan sa mga taong ito. Nagbuhos man ng tsaa o nagbuhos ng alak, ang Li Weijian na ito ay personal na nagsisilbi, at hindi na kailangan ng waiter. Kabanata 260. Sa oras na ito, itinulak ang pinto ng Emperor's Hall, at pumasok si Lin Chanho na may dalang bote ng masarap na alak. Natigilan ang lahat nang makita nilang pumasok si Lin Chanho. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang ginawa ni Lin Chanho, alam na alam ng mga taong ito. Si Ling Zhenchuan ay patas at tapat, at hindi niya gusto ang pakikitungo sa mga taong tulad ni Lin Chanho noon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ling Zhenchuan ang personal na nagsalita at nag-imbite kay Lin Chanho. Mayor Ling, lahat ng pinuno ay pumupunta sa aking tindahan, ang pagkonsumo ngayon ay nasa aking mga balikat. Binuksan ni Lin Chanho ang alak ng nakangiti. Isang buong taon na siya sa lipunan, naiintindihan pa rin niya ang prinsipyo ng hospitality, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang biglang ipinadala ni Ling Zhenchuan para hanapin siya. Lin Chanho, hindi kita tinawagan dito para imbitahan ka, maupo ka at mag-chat. Kumaway si Ling Zhenchuan kay Lin Chanho. Umupo si Lin Chanho sa tabi mismo ni Ling Zhenchuan, na pinagkakaguluhan ng ibang tao. Walang makakaintindi sa nangyari kay Ling Zhenchuan ngayon. Mayor Ling, kung may utos ka, sabihin mo lang. Pagkatapos maupo ni Lin Chanho, magalang niyang sinabi kay Ling Zhenchuan. Pumunta ako sa iyong lugar para sa hapunan ngayon, at nagpadala ako ng isang tao upang hanapin ka. Gusto kong makipag-appointment kay Mr. Chen sa pamamagitan mo, para personal kong mapasalamatan si Mr. Chen. Magalang na sabi ni Ling Zhenchuan. Sa sandaling marinig ito ni Lin Chanho, agad niyang naunawaan ang nangyayari. Dumating pala si Ling Zhenchuan dito para sa nangyari kahapon. Nagkataon lang na pumunta dito si Mayor Ling. Nandito si Mr. Chen para mag-treat ngayon, sa ibaba. Sabi ni Lin Chanho. Talaga. Lumiwanag ang mukha ni Ling Zhenchuan, pagkatapos ay toast ko si Mr. Chen. Sabi ni Ling Zhenchuan, itinaas ang baso ng alak at lumabas. Nang makita ng ibang tao si Ling Zhenchuan na ganito, lahat sila ay natigilan. Talagang hindi nila maisip kung anong uri ng malaking tao ang dumating sa Horrendel, kaya napakagalang ni Ling Zhenchuan, at pumunta pa sa toast ng personal. Gayunpaman, kailangang magkaroon ng mataas na katayuan si Ling Zhenchuan kapag nag-toast siya. Gusto rin ng mga lalaking ito na manatili, kaya kinuha nilang lahat ang kanilang mga tasa at naghanda para umalis. Ngunit nang mag-toast na ang lahat, biglang itinulak ang pinto ng kahon, at pumasok ang pamilya ni Chen Baocheng. Nang makitang maraming tao ang biglang pumasok, si Ling Zhenchuan ay natigilan saglit, bahagyang kumunot ang noo at sinabing, "Sino ka?" Mayor Ling, ang pangalan ko ay Chen Baocheng, ang direktor ng Health Bureau Office. Alam kong dito kumakain si Mayor Ling, kaya pumunta ako dito para painumin si Mayor Ling. Sinabi ni Chen Baocheng, na itinuro ang sangkatauhan sa likod niya, ito ang mga miyembro ng pamilya ko, at lahat sila ay gustong makita ang kilos ni Mayor Ling. Kinabahan si Chen Baocheng, bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa wine glass. At tuwang-tuwa sina Chen Ji at Li Shuzhen, nakatingin kay Ling Zhenchuan. Mukhang galit si Ling Zhenchuan at tumingin kay Li Weijian, Kuya Li, anong nangyayari? Pumunta rito si Ling Zhenchuan at ang iba pa para uminom ng palihim, at walang nakakaalam nito. Kung tutuusin, hindi maganda ang reputasyon ni Lin Chanho. Pinuntahan ni Ling Zhenchuan si Lin Chanho para uminom, dahil natatakot siyang hindi maganda ang epekto nito, kaya tumawag siya ng ilang tao at hindi ipinaalam sa iba. At ngayong nandito na ang pamilya ni Chen Baocheng, halatang maaga nilang nakuha ang balita. Ang Li Weijian na ito ay ang direktor ng Health Bureau, at si Chen Baocheng ay kanyang nasasakupan, kaya dapat ay si Li Weijian ang nag-leak ng balita. Nang makita ang galit ni Ling Zhenchuan, nanginginig sa takot si Li Weijian, at pinandilatan ang kanyang anak na si Li Lei bago nagpaliwanag, Mayor Ling, inabisuhan ko lang ang aking anak at sinabihan siyang hindi ako uuwi ng tanghalian sa tanghali.
Ngayon, nagpunta ako sa Tianyuan Restaurant, ngunit hindi ko inaasahan na narito siya, at nagdala siya ng mga tao upang mag-toast. Itinulak ni Li Weijian ang sarili. Sa oras na ito, wala siyang lakas ng loob na yumako ng anumang responsibilidad, kahit na ang sarili niyang anak ay hindi niya ito kukunin. Ito ay nauugnay sa kanyang karera. Ang iyong anak na lalaki. Sumimangot si Ling Zhenchuan, hindi mo sasabihin na anak mo si Chen Baocheng, hindi ba? Kabanata 261. Ang mga salita ni Ling Zhenchuan ay lihim na nagpatawa kay Lin Chanho at sa ilang iba pa. At ang mukha ni Chen Baocheng ay pula at puti, kahit na hindi siya masaya, ngunit sa harap ni Ling Zhenchuan, hindi siya nang ahas na mag-fart. Hindi. Mabilis na ikinaway ni Li Weijian ang kanyang kamay, hinayla si Li Lei at sinabing, ito ang anak ko, ang pangalan niya ay Li Lei, at itong si Chen Baocheng ay ang kanyang biyenan. Agad na naunawaan ni Ling Zhenchuan ang nangyayari, bahagyang lumambot ang kanyang mukha, ngunit malamig pa rin niyang sinundan si Li Weijian, Kuya Li, napakaraming tao ang nagsasama-sama para mag-toast, natatakot ka ba sa balita tungkol sa pagkain ko dito? Hindi makukuha. Sa labas. Mayor Ling? Siguradong hindi ko sinasadya, hahayaan ko na sila ngayon. Nanginginig sa takot si Li Weijian, at pagkatapos ay sinipa si Li Lei, umalis ka rito, mga tanga. Sa sobrang takot ni Li Lei ay tumalikod siya at tumakbo palayo, at ang pamilya Chen Baocheng ay nanginginig din sandali, at nagmamadaling umatras. Sa pagkakataong ito, ang pamilya ay itinuturing na pagkawala ng mga matatanda. Li Lei, anong ginagawa mo? Bakit hindi alam ni Mayor Ling na mag-toast tayo? Pagkalabas, hindi nasisiyahang tumingin si Chen Jiao kay Li Lei at nagtanong. Mukha ka pang magtanong, at kasalanan mo ang pagsunod. Palihim na nandito si Mayor Ling para kumain, at napakaraming tao ang biglang dumating para mag-toast. Hindi ba siya magagalit? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Si Li Lei ay sinipa, at siya ay nagalit. Sigaw ni Chen Jiao sa kanya. Siyempre, hindi sanay si Li Lei sa kanya. Kasama sa mga salita ni Li Lei si Li Shuzhen, na naging dahilan upang mamula at maputi ang mukha ni Li Shuzhen. Sige. Huwag ka nang magtalo, nakakahiya ba? Inip na tinitigan ni Chen Baocheng ang dalawa, halika, bumalik tayo at maghintay sandali, baka magkaroon ng magandang salita sina Direk Li at Mayor Ling, mayroon pa tayong isang pagkakataon. Oo, maghahanap talaga ng pagkakataon ang tatay ko, balik muna tayo. Tumango si Li Lei at sinabing. Maraming tao ang may hawak na baso ng alak, at lahat sila ay bumalik na malungkot. Pero pagbalik ko sa private room, nakita ko lahat ng kinain ni David. Hindi nagulat si David nang makitang bumalik ang pamilya ni Chen Baocheng. David, anong ginagawa mo? Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Nakahanda na ang pagkain bago matapos ang pagkain at umalis na ang mga bisita. Ayaw mong tumakas sa utos. Pagkapasok niya sa pinto at nakita ang eksena sa harapan niya, pinagalitan ni Li Shuzhen si David na nakatikip ang ulo, para mailabas niya ang kanyang depresyon. Naalala ko nung kakaalis ko lang, may nagsabi na gusto kong sumama sa inuman ni Mayor. Kung hindi tayo babalik, mauna na tayo. Hindi natin ito makakalimutan ng matagal, di ba? Tumingin si David kay Li Shuzhen at malamig na ngumiti. O hindi ka nila pinansin at pinalayas ka? Art, huwag kang ang kakain ng ubas at sabihing maasim ang ubas, matagal na kaming nag-iinuman ni Mayor Ling, at nag-clink kami ng baso ni Mayor Ling, bakla ka sa kulungan, di ba? Sabi mo kumain ka sa bahay ni Mayor ano? Bakit natin tinanong si Mayor Ling, at sinabi ni Mayor Ling na hindi niya ginawa? Tinuro ni Chenji si David at mayabang na nagtanong. Ewan ko ba, akala ko nag-iinuman lang sila ni Mayor. Bagamat alam nilang walang saysay si Chenji, pinili ng pamilyang Chen Baocheng na manahimik, kahit na pumayag sila sa pagmamayabang ni Chenji. Narinig ni David ang sinabi ni Chenji, at agad na nalaman na nagsisinungaling ang taong ito, hindi pa banggitin na nasa baso pa rin ang dala nilang alak, at wala pa. Paano nila ito ininom? Chenji, hindi ka man lang marunong magsinungaling. Wala kang isang patak ng alak sa iyong mga kamay.
Bakit ka umiinom ng alak kasama si Mayor Ling? Makakagawa ka ng ganitong kalokohan. Sa tingin ko ay basura ka. Mas mabuti. Nakangiting nakakainis si David. Kabanata 262. Saglit na natigilan si Chenji, tumingin sa kanyang baso ng alak, ang kanyang mukha ay namula sa sandaling hinawakan niya ito, ang pakiramdam na ito ng pagkahiwa-hiwalay at pagsampal sa mukha ay talagang hindi komportable. Nadama nila na ang alak na ito ay isang limitadong edisyon ng Moutai, kaya walang gustong itapon ito, at ibinalik ito upang magpatuloy sa pag-inom, ngunit ngayon nakuha ni David ang butas. Ikaw, wala kang pakialam kung mag-ihaw tayo o hindi. Anyway, nakita na namin si Mayor Ling, at mas magaling kami sa iyo. I want to see you, how to settle the bill today, and if you dare to eat the Overlord meal in Tiger Lord's restaurant, siguradong babalatan mo. May patong ka ng balat, tapos titignan ko kung baliw ka. Pagkatapos magsalita ni Chenji, umupo siya ng tuwid, hindi pinapansin si David. Sinong nagsabi sa akin na bayaran ko, may kaati ka rin sa mga ulam dito, wala lang akong pera, tingnan ko kung makakatakas ka. Ngumiti si David at umupo sa likod. Nang marinig ito ng pamilya ni Chen Baocheng, lahat sila ay natigilan. David, what do you mean? Napagkasunduan na binibigay mo ang sarili mo sa isang bisita ngayon. Gusto mo ba maging bastos? Tanong ni Chen Baocheng na nakakunot ang noo. Pero ayokong magtanong ngayon, kaya niloloko kita. Kung hindi ka magbibigay ng pera, huwag kang umalis. Titingnan ko kung tatanggalin din ni Lin Chanho ang mga balat mo. Sabi ni David ng masama ang tingin. Ngayong wala na ang kanyang mga magulang, hindi na kailangang ibigay ni David ang mukha sa pamilya ni Chen Baocheng. Bagamat ito ay sarili niyang mga kamag-anak, si David ay walang kahit katiting na pagmamahal sa pamilya ni Chen Baocheng. Nang sabihin ito ni David, ang lahat ng pamilya ni Chen Baocheng ay natigilan. Hindi talaga nila maisip na magderaya si David. David, don't fuck with us. Bilasan mo at bigyan mo kami ng pera. Natarante si Chenji at sinugod si David. Napatingin si David kay Chenji na sumugod, malamig ang mukha, hindi man lang sumigaw ang lalaking ito, sunod-sunod lang ang sigaw niya, matagal na siyang gustong bugbugin ni David. Sinugod ni Chenji si David, sinampal siya ni David, at direktang sinampal siya ni Chenji, at bumagsak ng husto sa lupa. Anak! Nakababatang kapatid! Nang makita ito ng pamilya ni Chen Baocheng, lahat sila ay tumakbo sa takot at sumigaw. Tumangala si Chenji at tumingin kay David na may galit sa kanyang mga mata, ngunit sa ngayon ay mas natatakot siya kay Lin Chanho. Kung hindi ibinigay ni David ang pera, tiyak na hindi sila pababayaan ni Lin Chanho. Dad, sabi mo hindi ka bibigyan ni David ng pera, papayagan ba tayo ni Tiger Lord? Kinakabahang tanong ni Chenji kay Chen Baocheng. Huwag kang mag-alala, ang iyong bayaw ay may relasyon kay Lord Tiger. Dahil si Lord Tiger ay maaaring magpadala ng 2 bote ng ganoong kasarap na alak sa iyong bayaw, wala siyang pakialam sa pagkain na ito. Sinabi ni Chen Baocheng, tumingin kay Lilei at nagsabi, Jordan, kung hindi magbibigay ng pera si David sandali, sabihin kay Huye at hayaan siyang balatan ni Huye, ngunit huwag mo kaming istorbohin. Ano? Sa kahihiyan sa mukha ni Lilei, wala siyang sinabi. Hindi niya lubos na kilala si Lin Chanho, paano niya hahayaang magbigay ng mukha si Lin Chanho, ngunit hindi ito masabi ni Lilei, at ngayon ay nanindigan siya. Oo, nakalimutan ko. Biglang tumigil si Chenji sa pagkataranta, hinawakan ang masakit na mukha, tumingin ng masama kay David at sinabing, David, narinig mo, hintayin mo kung sino ang magbalat. Hindi siya pinansin ni David, sa halip ay nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa at ininom iyon. Sa oras na ito, sa labas ng pribadong silid, nangunguna sina Ling Zhenchuan at Lin Chanho, na sinusundan ng ilang pinuno ng iba't ibang departamento, silang lahat ay naglalakad na may nalilitong mga mukha. Hindi nila maintindihan, paano makakain ang malaking lalaking ito sa isang ordinaryong pribadong kwarto. Posible bang may darating na pribadong pagbisita mula sa microservice? Dinala ni Lin Chanho si Ling Zhenchuan ng direkta sa pribadong silid kung nasaan si David, at sinabi kay Ling Zhenchuan, Mayor Ling, si Mr. Chen ay nasa loob.
Tumango si Ling Zhenchuan at bubuksan na sana ang pinto nang mabilis na pumasok si Li Weijian at binuksan ang pinto para kay Ling Zhenchuan ng may papuri. Kabanata 263. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Li Weijian si Li Lei at ang pamilya ni Chen Baocheng na nakaupo sa loob, at siya ay natigilan. At si Chen Baocheng at ang iba pa ay natigilan nang makita nilang papalapit sina Li Weijian at Ling Zhenchuan. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Li Weijian. Dad, dito tayo sa kwarto kakain, ikaw. Tanong ni Li Lei na may pagtataka sa mukha. Pumunta si Mayor Ling para mag-toast kay Mr. Chen. Totoong sinabi ni Li Weijian. Nang marinig ito ni Chen Baocheng, ang kanyang buong tao ay tila nananaginip, tumayo siya na nanginginig sa pananabik sa kanyang mukha. Ling. Mayor Ling, paano mo ako pupunta at bigyan ako ng toast? Hindi ko talaga kaya. Bumangon ka. Naglakad si Chen Baocheng patungo kay Ling Zhenchuan na may hawak na baso ng alak. Akala niya ay si Li Weijian ang nagsalita para sa kanya. Napahiya si Ling Zhenchuan, kaya lumapit siya para ay toast siya. Umalis ka na, hindi ka nirerespeto ni Mayor Ling, nirerespeto ka ni Mayor Ling kay Mr. Chen. Alam ni Li Weijian na tiyak na wala si Ling Zhenchuan para igalang si Chen Baocheng, kaya itinulak niya si Chen Baocheng palayo. Natigilan si Chen Baocheng. Dito, ang kanyang apelyido ay Chen at ang kanyang anak na lalaki, si Chen Ji. Imposibleng dumating ang alkalde at igalang si Chen Ji. Para naman kay David, na kanina pa nakaupo, hindi man lang inisip ni Chen Baocheng. Wala pa nga ang alkalde para mag-toast ng isang preso na kalalabas lang sa kulungan. Director Lee, bukod sa akin, walang Mr. Chen dito. Maingat na sinabi ni Chen Baocheng. Sinulyapan ito ni Li Weijian, at ito nga ay ang pamilya ni Chen Baocheng. Tungkol naman kay David, hindi man lang inisip ni Li Weijian. Ang isang simpleng binata sa kanyang early 20s ay hindi maaaring maging Mr. Chen mula sa bibig ni Ling Zhenchuan. Mayor Ling, maling kwarto ba ang napuntahan natin, walang Mr. Chen dito. Maingat na sinabi ni Li Weijian. Umalis ka. Itinulak ni Lin Chanho si Li Weijian sa isang tabi at naglakad patungo kay David. At sumunod si Ling Zhenchuan malapit sa likuran, lumapit kay David at sinabing, Mr. Chen, balita ko dito ka rin umiinom, kaya pumunta ako dito para mag-toast, sana hindi ko istorbohin si Mr. Chen. Boom! Biglang tumahimik ang audience, nanlaki ang mga mata ng lahat, at di makapaniwala ang mga mukha nila. Ang pamilya ni Chen Baocheng ay hindi makapaniwala, at ang ilang mga tao na sumunod kay Ling Zhenchuan ay hindi rin makapaniwala. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang pinakamataas na pinuno ng marangal na lungsod ay dapat makipag-usap ng magalang sa isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s. Si Lin Chanho lang ang malamig na ngumiti at sinulyapan ang lahat. Mabilis na nag-react ang ilang tao na sumunod kay Ling Zhenchuan. Dahil napakagalang ni Ling Zhenchuan sa mga kabataan, dapat may dahilan. Baka anak ng malaking tao sa provincial capital o kahit sa Kyoto ang taong ito. Sa pag-iisip nito, ang mga pinuno ng iba't ibang departamento na sumunod ay nagsama-sama, at sila ay magalang kay David, na may hawak na baso ng alak upang mag-toast. Ang mga mukha ng pamilya ni Chen Baocheng ay pula, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Paano magiging magalang ang mga dakilang pinunong ito kay David sa kanilang paningin? Hindi talaga nila maintindihan. Hindi rin maintindihan ni Li Weijian. Tumingin siya kay Chen Baocheng at umaasa na bibigyan siya ni Chen Baocheng ng paliwanag. Dahil may kasama siyang mahalagang tao sa hapunan, bakit hindi niya ito sinabihan? Si Chen Baocheng ay sobrang nalilito ngayon, paano niya ito ipapaliwanag kay Li Weijian? Maaaring si David ay isang reform through labor na bilanggo, hindi isang malaking tao. Mr. Chen, madali pa bang inumin itong alak? Kukuha ako ng bote at ibubuhos ko para sa iyo. Nakita ni Lin Chanho na walang laman ang baso ng alak sa harap ni David, kaya tinanong niya si David. Anong alak? Tumingin si David kay Lin Chanho. Ang 2 bote ng Maotai na ibinigay ko kay Mr. Chen. Lasing na yata ang 2 bote na ito. Itinuro ni Lin Chanho ang walang laman na bote ng kalsada. Hindi ko ito ininom. May nagsabi na ikaw, Lin Chanho,
ang nagbigay nito sa kanya, kaya hindi ko ito ininom. Sinulyapan ni David si Lilay, na matagal nang natakot, at malamig na ngumiti. Kabanata 264. Dam, sinong uminom ng wine na binigay ko kay Mr. Chen? Panindigan mo ako. Galit na galit si Lin Chanho at sinulyapan ang pamilya ni Chen Baocheng. Sa pagkakataong ito, ang buong pamilya ay natakot sa kamatayan, ang kanilang mga mukha ay mapatla, ngunit ang lahat ng kanilang mga mata ay nasa Lilay. Huwag mo akong tingnan, huwag mo akong tingnan, hindi ko sinabi o hindi sinabi, akala mo, wala itong kinalaman sa akin. Takot na takot si Lilay, nanginginig ang kanyang mga binti at dumiretso siya para umihi. Ang reputasyon ni Lin Chanho ay parang kulog, at ngayon ay galit si Lin Chanho, hindi ba't ang pang-aakit na kamatayan? Anak, anong ginagawa mo, kailangan kitang dalhan ng alak. Sumugod si Lin Chanho sa harap ni Lilay sa 2 hakbang at hinawakan ang kwelyo ni Lilay, iluwa mo ang alak para sa akin. Putok. Sinuntok ni Lin Chanho si Lilay sa tiyan, dahilan para mapasigaw si Lilay sa sakit. Tiger. Lord Tiger, tumigil ka na sa pananakit, ito ang anak ko, huwag mo akong saktan para sa akin. Nang makita ito, sumugod si Li Weijian at hinayla si Lin Chanho palayo. Fuck you? Ano ka ba? Bibigyan kita ng mukha, ikaw ang direktor ng Health Bureau, karapat-dapat ka ba? Sinipa ni Lin Chanho si Li Weijian at sinuntok si Lilay. Ang mga multo at umaalulong na mga lobo na tinalo ni Lilay ay natakot sa pamilya ni Chen Baocheng sa isang sulok, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig. Master Tiger, kung uminom ka ng sobra, babayaran kita, babayaran kita. Hindi napapanood ni Li Weijian ang kanyang anak na binugbog hanggang mamatay, masasabi lang niyang nalulugi siya. Ito ay isang limitadong edisyon ng Moutai, ang isang bote ay 500,000, at ang 2 bote ay 1,000,000. Sinigawan ni Lin Chanho si Li Weijian. 1,000,000. Agad na natigilan si Li Weijian. Isa lamang siyang direktor ng kalusugan, at ang 1,000,000 ay hindi maliit na halaga para sa kanya. Bagamat kumita siya ng malaki sa mga nakaraang taon, nag-atubili siyang kunin ito pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga kamay dito. Sobra, iluwa ng anak mo ang alak. Habang nagsasalita si Lin Chanho, sinuntok niya ng ilang beses ang tiyan ni Lilay, at paulit-ulit na sumigaw si Lilay. Master Tiger, itigil ang pakikipaglaban, itigil ang pakikipaglaban, ibibigay ko ito, ibibigay ko ito. Inilabas ni Li Weijian ang kanyang mobile phone, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nag-turnover ng 1,000,000. Matapos matanggap ang pera, binitawan ni Lin Chanho si Lilay at pumunta sa tabi ni David at sinabing, Mr. Chen, hindi ko naayos. Kukuha muna ako ng alak. Inutusan ni Lin Chanho ang mga tao na kunin muli ang collector's edition ng Moutai, habang si David ay nanunuya sa nanginginig na pamilyang Chen Baocheng. Sino ang nagsabi ngayon na kung hindi ako magbabayad para sa pagkain, sisirain ako ni Lin Chanho? Tumayo si David at naglakad patungo sa pamilya ni Chen Baocheng. Sa sobrang takot ni Chen Ji ay hindi siya makatayo, at pumulupot sa sulok, naiwan sina Chen Baocheng at Li Shuzhen sa likod niya. David, mali ang pangalawang tiyuhin, huwag mo nang pakialaman si Chen Ji, bata pa siya, bibigyan ka ng pangalawang tiyuhin ng pera para sa pagkain na ito, at bibigyan ka ng pangalawang tiyuhin. Nanalangin si Chen Baocheng kay David. Lin Chanho, ayusin ang account. Sabi ni David kay Lin Chanho. Tumango si Lin Chanho, sinulyapan ito at sinabing, kabuuan ng 200,000. 200,000. Anong kakainin natin, 200,000 lang. Nang marinig ito ni Li Shuzhen, bigla siyang napasigaw. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Chen Baocheng si Li Shuzhen. Bakit, sa tingin mo sobra? Gusto mo bigyan kita ng pera? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lin Chanho. Hindi, bibigyan ka namin ng pera. Si Chen Baocheng ay nagmamadaling umiling at kinuha ang kanyang mobile phone para bayaran ang bill. Sa oras na ito, si Chen Baocheng ay nagsisi hanggang sa mamatay. Alam niyang hindi siya o-order ng maraming pagkain. Noong panahong iyon, kasing pangit ni David, umorder siya ng napakaraming pinggan nang hindi man lang tumitingin.
Sa pagkakataong ito, binaril niya ang sarili sa paa. Mayor Ling, hindi talaga mababa ang pagtrato sa ating lungsod ng Horendel. Ang isang direktor ng Health Bureau, isang direktor ng opisina, ay gumugugol ng daan-daang libong pagkain ng hindi kumukurap. Tumingin si David kay Ling Zhenchuan at sinabi. Kabanata 265. Mr. Chen, iimbestigahan kong mabuti ang bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni Ling Zhenchuan, tumingin siya kina Li Weijian at Chen Baocheng at sinabing, magmula ngayon ay tatanggalin na kayong dalawa at iimbestigahan sa oras na iyon. Kung mapapatunayang corrupt kayo, mapaparusahan kayo ng matinding parusa. Paf! Natakot lahat sina Li Weijian at Chen Baocheng kaya nahulog sila sa lupa. Kung susuriin sila, walang makakatakas sa kanila. Mayor Ling, Mr. Chen, sa ibang lugar tayo mag-usap. Inutusan ni Lin Chanho ang isang tao na ihanda muli ang silid. Oo. Tumango si Ling Zhenchuan, at pagkatapos ay sinabi sa ilang taong sumama sa kanya, bumalik ka at hintayin mo ako, papasok ako saglit. Pagkaalis ng ilang tao, lumabas din sa pribadong silid sina Ling Zhenchuan at David. Nang lumabas si Lin Chanho, binigyan niya ng malamig na tingin si Li Weijian at ang kanyang anak at si Chen Baocheng, na may kaunting paghamak sa kanyang mga mata. Sa pagtingin sa likod ni David, ang pamilya ni Chen Baocheng ay nahulog sa matinding panghihinayang. Kung hindi nila tretuhin ng ganito ang pamilya David, isa na ba itong resulta? Ngunit kung saan sa mundo nagbebenta ng panghihinayang gamot. Hindi nagtagal si David sa restaurant, ngunit nakipag-chat lang kay Ling Zhenchuan. Ang dahilan kung bakit hinanap ni Ling Zhenchuan si David ay para pasalamatan siya at ang kanyang anak. Inaasahan niyang palayain ni David si Ling Feng. Hindi mahalaga kay David, hanggat hindi siya abalahin ni Ling Feng, syempre hindi aabalahin ni David ang Ling Feng na iyon. Paglabas ni David sa restaurant, nakita niya ang kanyang mga magulang na nagmamadali. David, okay ka lang? Tanong ni Barbara na may pawis sa mukha. Nay, ayos lang po ako, ano pong pagmamadali nyo? Nagtatakang tanong ni David. Hindi ba ito natatakot sa iyong aksidente? Nakahanap kami ng aking ama ng pera, at hindi ko alam kung ito ay sapat na. Binuksan ni Barbara ang kanyang bag, at ito ay puno ng pera, ang iba ay bago at ang iba ay luma, ang iba ay maliit at buo, isang buong bag, tinatayang nasa 20,000 hanggang 30,000. Pagtingin sa pera sa loob, biglang namula ang mga mata ni David, niyakap niya si Barbara at sinabing, Nay, hindi na kailangan, binigay sa akin ng pangalawang tiyuhin ang pera. Ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si David ay dahil iniisip pa rin niya na pagkatapos niyang bumalik, makakahanap siya ng pagkakataon na tanungin ang kanyang mga magulang kung sinundo niya siya. Pero sa pagkakataong ito, ayaw nang magtanong ni David, kung kukunin man niya o hindi, meron lang siyang kasalukuyang mga magulang. Binigyan ka ng pera ng pangalawang tiyuhin mo. Anong uri ng hangin ang kanyang nilalanghap? Hindi makapaniwala si Barbara. Sige, basta ayos lang, bilasan natin, huwag ka nang masyadong magtatagal dito. Hinimok ni Chen Baoguo, palagi niyang nararamdaman na hindi ligtas para sa kanya na manatili dito. Pagkaalis, umuwi si David, habang sina Barbara at Chen Baoguo ay nagpunta upang bayaran ang hiniram na pera. Pagka-uwi, si David ay inakay sa kama, nagpaplanong mag-ensayo sandali. Pero kahit anong pilit niyang pakalmayan ang sarili, wala itong silbi. Ang mga salita ng ligaw na binhi ni Chen Baocheng ay laging umaalingaw-ngaw sa pandinig ni David. Ano? Ungol ni David, napakamot sa ulo, sinusubukang itaboy ang boses, ngunit wala itong silbi. Alam ni David na mayroon siyang panloob na mga demonyo, at ang tanging paraan para maalis ang mga panloob na demonyong iyon ay ang magtanong ng malinaw kung ano ang gusto niyang malaman. Ngunit hindi maibuka ni David ang kanyang bibig, wala siyang paraan upang magtanong. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, mahal na mahal siya nina Barbara at Chen Baoguo, kahit mahigpit si Chen Baoguo, hindi niya ito kayang talunin. Hindi inisip ni David na hindi niya biological parents, at hindi niya iyon iniisip, pero ngayon, ang gulo ni David at hindi siya mapakali. Tulad ng paikot-ikot na ito, nagpumigla si David ng mahabang panahon, hanggang sa tinawagan ni Barbara si David para sa hapunan, at umalis si David sa silid.
Nang makitang hindi maganda ang mukha ni David, nagmadaling nagtanong si Barbara, David, may sakit ka ba? Kabanata 266. Nay, ayos lang ako. Nakangiting sabi ni David. Nakaupo sa hapagkainan, kumakain ang pamilya, walang nagsasalita, at medyo kakaiba ang kapaligiran. Natakot si David na makita ng kanyang mga magulang ang kanyang kakulaitan, kaya mabilis siyang kumain ng 2 kagat, busog na busog at umalis na. Nagkatinginan sina Barbara at Chen Baoguo, at kapwa bamaantong hininga. Dapat dumating ito, maaga o huli. Marahan na bamaantong hininga si Chen Baoguo. Sa paglipas ng mga taon, matagal ko nang itinuring si David bilang sarili ko, at matagal ko nang nakalimutan na kinuha niya ito. Bakit ang Chen Baocheng na iyon ay nagsasalita ng walang kaparerekon? Sabi ni Barbara, medyo namumula ang kanyang mga mata, ngayon ay maraming iniisip si David, tila hindi niya ito may tatago. Matanda na si David, dapat sabihin din natin sa kanya, dapat may karapatan din siyang malaman ang karanasan niya sa buhay, hindi tayo masyadong makasarili. Umupo si Chen Baoguo sa tabi ni Barbara, at sinabing marahang niyakap ang mga balikat ni Barbara. Pero natatakot ako. Natatakot ako na iwan tayo ni David at hanapin ang biological parents niya. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya sa mundo ko ngayon. Ang ina ni Barbara, na kasama niya sa loob ng mahigit 20 taon, ay biglang nawala ng anak. Hindi niya kinaya. Mahanap man niya ang kanyang biological parents o hindi, hayaan mo siyang magdesisyon para sa sarili niya. Kahit wala na si David, mananatili ako sa tabi mo, at lalakad tayo sa natitirang oras nating magkasama. Sinubukan ni Chen Baoguo ang kanyang makakaya upang aliwin si Barbara, at sinubukan ang kanyang makakaya na sabihin ang pinakakasuklam-suklam na mga salita. Niyakap ni Barbara ang mga balikat ni Chen Baoguo, bumagsak ang mga luha. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, bumangon si Barbara at pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabi kay Chen Baoguo, pumunta ka at tawagan si David. Tumango si Chen Baoguo, pumasok sa silid at kumatok sa pintuan ni David. David, lumabas ka, may sasabihin kami ng nanay ko sayo. Pagkatapos magsalita ni Chen Baoguo, umalis na siya. At natulala si David sa kwarto, para bang mahulaan niya ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga magulang. Medyo natarante si David. Ayaw man niyang aminin na siya ang nakapulot, pero gusto niya talagang malaman kung sino ang mga biological parents niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nag-walk out si David. Sa oras na ito, nakaupo na sina Barbara at Chen Baoguo sa sofa. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Medyo nakaka-depress ang atmosphere. Sa harap ni Barbara, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, kasing laki ng palad. Tatay, Mama. Sinigawan ni David sina Chen Baoguo at Barbara. Umupo. Hiniling ni Chen Baoguo si David na maupo, pagkatapos ay kumuha ng 2 puff ng sigarilyo, at sinabi kay David, David, hindi ka pa bata, kaya may sasabihin ako sa iyo. Speaking of which, tumigil si Chen Baoguo sa pagsasalita, ngunit tumingin kay Barbara na nasa gilid, habang umiiwas si Barbara sa kanyang mga mata, at ayaw niyang sundan ng personal si David. Walang gustong magsalita sa kanilang dalawa, kaya deadlock sila. Itay, Nay, kahit anong mangyari, palagi kayong magiging magulang ko, at hinding-hindi kita iiwan. Bibigyan kita ng katandaan at kamatayan, at bibigyan kita ng malalaking matabang apo. Sabi ni David, at diretsyong lumuhad kina Chen Baoguo at Barbara. Hindi na napigilan ni Barbara, muling tumulo ang kanyang mga luha, nagmamadali siyang humakbang para tulungang tumayo si David, at niyakap si David ng mahigpit, good boy, good boy. Nay, huwag kang umiyak, sa iyo man ako o hindi, ikaw ang magiging nanay ko. Unti-unti mo akong pinalaki sa paglipas ng mga taon. Naaalala ko pa noong 5 taong gulang ako, dinala mo ako sa malakas na ulan sa gabi. Magpatingin sa doktor. Tinulungan ni David si Barbara na panasan ang kanyang mga luha. Dahil sa mga salita ni David, inalis ni Barbara ang kanyang mga alalahanin at tumingin kay David ng may malaking kaiganhawahan, anak, talagang hindi ka ipinanganak ng iyong ina. Mayroon akong pisikal na problema at hindi ako maaaring magkaanak. Sinundo ka ng tatay mo sa gilid ng kalsada.
Napakabata mo noon, at ang taon na sinundo kita ay taglamig pa, at ang buong katawan mo ay namumula sa lamig. Kabanata 267. Nagsimulang magsalita si Barbara ng dahan-dahan tungkol sa taon na kinuha si David. Maraming nagsasalita si Barbara, at nakinig ng mabuti si David. Dahil sa pag-iisip niya, hindi nagbago ang ekspresyon ni David. Wala ka namang dala noong panahon na iyon, mayroon lang ganoong jade pendant, at inilagay iyon ni nanay para sa iyo. Sabi ni Barbara, at binuksan ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay isang jade pendant ng emerald green, at may bakas ng pulang dugo sa jade pendant. Kinuha ni David ang jade pendant at hinawakan ito sa kanyang kamay, at biglang naramdaman ang mainit na agos na bumabalot sa kanyang katawan. Walang paraan upang ipahayag ang komportableng pakiramdam sa mga salita. Ang jade pendant na ito ay tila bahagi ng kanyang katawan, at nararamdaman pa niya ang mundo sa jade pendant, na isang pakiramdam ng koneksyon ng dugo. Anak, ito na lang ang naiwan sa iyo ng iyong mga biolohikal na magulang, at ngayon ay ipinasa na sa iyo. Kung tungkol sa iba pang impormasyon, hindi namin alam. Bahagyang sabi ni Barbara, this time, mas kalmado na ang mood niya. Ilang bagay na ang nasabi, at hindi ito kasing sama ng sinasabi nito. David, kung gusto mong mahanap ang biological parents mo, hindi ka namin pipigilan. Pagkatapos ng lahat, may karapatan ka ring malaman kung sino ang iyong mga biolohikal na magulang. Sabi ni Chen Baoguo kay David. Mga magulang, huwag kayong mag-alala, wala akong pupuntahan, anak ninyo ako, at hinding-hindi ako magbabago. Sabi ni David na seryoso ang mukha ni Yansu. Nang makita ang seryosong tingin ni David, ipinakita rin ni Chen Baoguo ang isang nakakagaan na ngiti sa kanyang mukha. Oo, ikaw ang anak ko ni Chen Baoguo, kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan at magsabi na ikaw ay isang ligaw na lahi, lalabanan ko siya. Naikuyom ni Chen Baoguo ang kanyang mga kamao. Kung mangangahas si Chen Baocheng na sabihin ang sinabi ni David sa oras na ito, tinatayang gagawin ito ni Chen Baoguo ng walang pag-aalinlangan. Matapos mag-usap ng ilang sandali ang pamilya, bumalik si David sa silid. Pagkatapos bumalik sa kwarto, hindi na hinintay ni David na kunin ang jade pendant, at isang bakas ng espiritual na kapangyarihan ang nagsimulang mag-inject sa jade pendant. Sa sandaling makuha niya ang jade pendant, naramdaman ni David na may pagbabago sa espiritual na enerhiya sa jade pendant, na para bang may nabuklod sa jade pendant. Gayunpaman, nang mag-inject si David ng espiritual na enerhiya sa jade pendant, agad itong ibinalik. May mga bawal pa nga na may jade pendants, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam ni David. Kaya nadagdagan ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit gaano man kahirap sinubukan ni David, walang paraan upang masira ang bawal. Pagtingin sa jade pendant sa kamay niya, medyo nabigla si David. Natitiyak niyang may kung ano sa jade pendant, ngunit kung ano iyon, kailangan mong magpasok ng espiritual na kapangyarihan dito para malaman. Nang mawala si David, bigla niyang naalala ang mga episode na madalas niyang napapanood sa mga TV drama, na nagkukumpisal sa kanyang mga kamag-anak sa pamamagitan ng pagtulo ng dugo. Kung ito ang jade pendant na iniwan ng kanyang biological parents, mabubuksan lang kaya ito ng sarili niyang dugo. Sa pag-iisip nito, kinagat ni David ang kanyang daliri at nahulog ang isang patak ng dugo sa pendant ng jade. Ang dugo ay nasipsip sa isang iglap, at ang jade pendant ay biglang umilo na pula, at ang buong silid ay naliwanagan ng matinding pula, na sinundan ng isang muffled na tunog, at ang jade pendant sa kamay ni David ay naging pulbos sa isang iglap. Kasabay nito, sa pulang ilaw, talagang naaninag ang figure ng isang babae. Ang babae ay nakasuot ng sinaunang puting damit, at ang kanyang maselang mukha ay napakalaki, parang diwata sa isang painting. Nang makita ni David ang babaeng ito, nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar, at pakiramdam niya ay napakalapit at pamilyar. Anak, hindi ko inaasahan na buhay ka, ang ganda. Bakas ang excitement sa mga mata ng babae. Sino ka? Tanong ni David sa mahinang boses. Kapag nakita mo ako, sigurado akong sobrang curious at takot ang mararamdaman mo, pero hindi mo kailangang matakot. Hindi kita sasaktan, dahil ako ang iyong biological na ina, iniiwan kang mag-isa, sa katunayan.
I'm really reluctant, but I don't have choice, or they will kill you. Sino sila? Bahagyang kumunat ang noo ni David. Kabanata 268. Ngunit ang babae ay hindi sumagot kay David, ngunit nagpatuloy, "Anak, maraming mga bagay na hindi mo alam sa mundong ito, hindi ka dapat mag-usisa, at huwag mag-explore, dahil sa hindi kilalang larangan, maraming mga bagay. You have my bloodline, kaya dapat iba ka sa ordinaryong tao, pero hindi mo kailangang magpanik, maging ordinaryong tao ka lang. Huwag tumuntong sa Immortal Cultivation World, at huwag pumunta sa isla ng Soolong. Huwag kang pumunta kung nakita mong buhay ka pa, magaan ang loob ng iyong ina. Huwag mo akong subukang hanapin, hindi mo talaga mahahanap, tandaan kung nakatira ka sa iyong ina, huwag pumunta sa Soolong Island, huwag pumunta." Unti-unting kumupas ang figure ng babae, at tuluyang nawala kaagad. "Sino ka? Anong nangyayari dito?" Sumigaw si David, ngunit walang sumagot sa kanya. Ang lahat sa silid ay bumalik sa kalmado, tanging ang pulbos sa lupa ang nagsasabi kay David na ang lahat ay totoo. Soolong Island, bakit Soolong Island na naman, anong nangyayari? Personal na nalito si David. Hindi niya maintindihan kung bakit pinigilan siya ng babaeng ito na nagsasabing siya ang kanyang biological mother na pumasok sa mundo ng immortalidad. Paano kung pigilan ang iyong sarili sa pagpunta sa Dragon Island? Ngunit dinala siya ni Irvin sa mundo ng kawalang kamatayan, ngunit sinabi sa kanyang sarili ang tungkol sa Dragon Island, at sinabi kay David na dapat siyang pumunta sa Dragon Island pagkatapos ng kanyang mahusay na lakas. Binitawan siya ng isa, at pinipigilan siya ng isa na umalis, natigilan si David. Matapos mag-isip tungkol dito sa kalagitnaan ng gabi, hindi man lang ito naintindihan ni David. Hindi niya alam ang maraming bagay, kaya imposibleng maunawaan. Mas mabuting pagbutihin ko muna ang aking lakas, at pag-usapan ito pagkatapos kong pumunta sa Womang Island sa ika-15 ng Hulyo. Siguro pupunta ako sa Womang Island, at malalaman ko ang ilang bagay na gusto kong malaman. Napabuntong hininga si David, at tumigil na lang sa pag-iisip tungkol dito, at nakatulog na may takip ang ulo. Phoenix Bar. Kahit gabi na, maraming mamahaling sasakyan sa harap ng bar, at maraming gwapo at magagandang babae ang nagiinuman at sumasayaw sa bar, at napaka-casual nilang naglaro. Sa isang mesa sa sulok ng bar, mayroong mahigit 12 bote ng alak sa harap ng Jordan. Matagal na siyang umiinom dito. Bagamat hindi maghahanap ng gulo si David sa pamilya Shaw, naging ganap na katawa-tawa si Jordan sa upper-class circle na ito. "Kuya Lay, alam kong pupunta ka dito, huwag ka na umiinom ka pa." Sa sandaling ito, naglakad si Delia na naka-reveal na damit at humakbang paarap upang umupo sa tabi ni Jordan. Alam ni Delia kung paano siya nagmakaawa kay David, hindi siya patatawarin ni David, at sa class reunion, nawala lahat ng mukha niya, kaya kailangan niyang umasa kay Jordan para makabangon muli. Ngayon, bukod kay Jordan, wala na talaga siyang maaasahan, at nasira ang kanyang reputasyon sa itaas na bilog ng Horrendel. "Ikaw. Bakit ka nandito, tumakas ka sa akin?" Nang makitang si Delia iyon, natakot si Jordan kaya mabilis niyang itinulak si Delia palayo. "Kuya Lay, takot ka pa rin ba kay David? Dalawa na ang pinadala mo sa kumpanya niya, at hindi rin daw siya naghahanap ng gulo. Ano ang kinakatakutan mo?" Tanong ni Delia kay Jordan. Dahil sa sinabi ni Delia, maraming tao sa paligid ang mapaglarong tumingin kay Jordan. Ramdam ang mga titig ng mga tao sa paligid niya, nagalit ang mukha ni Jordan, UF. "Art, I'm afraid of him? I'm not afraid of him. I'm not afraid of anyone." Si Jordan, na uminom ng maraming, ay hindi alam kung ano ang takot sa oras na ito. "Kuya Lay, dahil hindi ka natatakot, bakit hindi natin ituloy? Ang mga imbitasyon sa kasal ay ipinadala lahat, ngunit ang kasal ay hindi naganap. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba?" Humakbang si Delia at inakbayan ang leeg ni Jordan. Kabanata 269. Hindi alam ni Delia na si Jordan sa mga oras na ito ay naging katatawanan ng upper-class circle, kung hindi ay hindi siya umiinom ng mag-isa. Tumawa.
Sino ang naglalakas loob na tumawa, kahit na nagpadala ang aking pamilyang Xiao ng 2 kumpanya, sila pa rin ang itinuturing na isang first class na pamilya. Sino ang nangangahas na pagtawanan ako? Malakas na hinampis ni Jordan ang mesa at nagpakawala ng malakas na ungol. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay agad na nag-iwas ng tingin, ngunit walang pumapansin sa kanya. Clap clap clap. Sa sandaling ito, biglang ipinalakpak ng isang lalaki ang kanyang mga palad at lumakad, nakatingin kay Jordan ng may pagkasuklam, ang marangal na batang Panginoon ng pamilya Xiao, na natakot sa isang bilanggo sa paggawa ng ganoong magandang bagay, ay naglakas loob na magsalita tungkol dito sa bar. Sinong fuck ang nagsabi niyan? Ako. Galit na galit si Jordan, ngunit nang iangat niya ang kanyang mga mata at makita ang lalaking paparating, siya ay natigilan. Natahimik siya sandali, at natakot na sinabi, Wei. Master Wei. Ang taong dumating ay si Wei Tao mula sa pamilya Wei sa kabisera ng probinsya. Nang makitang dumating si Wei Tao sa Horendel, maraming young masters at young ladies mula sa mayayamang pamilya ang nagtipon. Gusto nilang lahat na samantalahin ang pagkakataong makilala si Wei Tao, at kahit maraming babae ay commendat kay Wei Tao. Dapat mong malaman na ang Horendel at ang kabisera ng probinsya ay walang kapantay, parang pusa at tigre, kaya kahit ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Horendel, sa mata nitong mga mayayamang pamilya sa kapitolyo ng probinsya, para silang mga langgam. Umalis ka! Ang 2 bodyguard na sumunod kay Wei Tao ay direktang pinalayas ang ilan sa mga young masters at ang mga mayamang babaeng nakapaligid sa kanya. Dapat mong malaman na ang bawat isa sa mga mayamang ikalawang henerasyon ay mas mayabang at nangingibabaw, ngunit ang pasaway ng mga bodyguard ng pamilya Wei na tulad nito, isa-isa, walang nang ahas na magsalita, at masunuring lumayo. Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, laking gulat ni Delia. Palagi niyang iniisip na nasa rurok na siya ng kanyang buhay kapag katabi niya si Jordan, ngunit ngayong nakita niya ang tagpong ito, napagtanto niyang pulaka pala talaga siya sa ilalim ng balon. Sumama ka sa akin, may ibibigay ako sayo. Pagkatapos kausapin ni Wei Tao si Jordan, tumalikod siya at naglakad palabas. Ngunit nang lumingon siya ay sinadya niyang tumingin kay Delia sa tabi ni Jordan. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling itinaas ni Delia ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, sinusubukan ang kanyang makakaya upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ni Wei Tao. Tinaas ni Wei Tao ang sulok ng bibig at agad na umalis, habang si Jordan naman ay niyugyug ang katawan at binuhat palabas ng bar ni Delia. Nakaupo si Wei Tao sa isang Rolls Royce na naghihintay sa kanila sa oras na ito. Matapos ibaba ang bintana, sinabi ni Wei Tao kay Jordan, sumakay ka sa kotse. Tinulungan ni Delia si Jordan na makapasok sa kotse, ngunit itinulak siya ni Jordan, lumabas ka. Nagkunwari siyang naaawa, at hindi maiwasang mapasulyap kay Wei Tao. Hayaan mo siyang umakyat. Sabi ni Wei Tao, how dare Jordan say anything, pumasok si Delia sa kotse. Mahigit kalahating oras nang nagmamaneho ang sasakyan bago ito huminto sa ginagawang kalsada. It was pitch black at walang street light sa paligid, medyo nakakatakot. Wei! Young Master Wei, anong kinalaman mo sa akin? Sa pagtingin sa dilim sa paligid niya, nagising si Jordan sa sobrang takot sa oras na ito. Bumaba kayong lahat. Inutusan ni Wei Tao ang bodyguard na bumaba, at pagkatapos ay sinulyapan si Delia. Binuksan din ni Delia ang pinto ng sasakyan at dahan-daang bumaba. Sa oras na ito, tanging sina Wei Tao at Jordan lamang ang naiwan sa kotse, at nagsimulang pawisan ang noo ni Jordan. Hindi niya naramdaman na nasaktan niya ang pamilya Wei, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa sa kanya ni Wei Tao, at dinala pa siya nito sa ganoong lugar. Girlfriend mo ba ang babaeng iyon? Tanong ni Wei Tao. Oo, hindi, hindi. Umiling si Jordan, hindi ngayon. Saying Jordan like that, Wei Tao snorted coldly, dahil kay David kaya kayo nakipaghiwalay, di ba? Ang babaeng iyon ay dating kasintahan ni David. Sandaling natigilan si Jordan. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Wei Tao ang mga bagay na ito. Kabanata 270. Hindi mo kailangang tumingin sa akin ng may o pagkabigla. Walang anumang bagay sa lalawigan ng Jiangbei na may tatago mo sa akin.
Ikaw ba, isang anak ng marangal na pamilya Xiao, handang durugan ng isang bilanggo sa reforma sa paggawa? Tumingin si Wei Tao kay Jordan ng may pag-aalipusta at nagtanong. Hoy! Napabuntong hininga si Jordan, ignorante si Young Master Wei, hindi ko alam kung ano ang kaya ng David na iyon, pero tulad niya sina Gu Wentian, Lin Chanho, at Ruben, nirerespeto siya ng lahat. Hindi maikukumpara ang pamilya ko kay Xiao. Hahaha, napakalakas ni Gu Wentian, Lin Chanho, at Ruben, nakakatakot talaga. Tumawa si Wei Tao, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Sinabi ni Jordan na puno ng kahihiyan ang mukha, syempre ang mga taong ito ay walang kwenta sa paningin ni Wei Gangzi, ngunit gaano kalakas ang loob ng aking pamilyang Xiao kumpara kay Wei Gangzi. Jordan, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, gusto mo? Pinaikit ni Wei Tao ang kanyang mga mata. Natigilan si Jordan at sinabing, hindi ko alam kung anong pagkakataon Mr. Wei. Maaari kong hayaan kang maghayganti kay David sa lahat ng gusto mo, ngunit walang sinuman sa mga taong binanggit mo ang nang-ahas na tulungan siya. Sabi ni Wei Tao na may kalahating ngiti pero hindi nakangiti. Talaga. Lumiwanag ang mga mata ni Jordan, ngunit agad ding nawala at sinabing, bakit ako tinutulungan ni Young Master Wei? Sa palagay ko ay hindi nakakatulong si Young Master Wei sa iba. Hahaha, tumulong sa iba. Ako, si Wei Tao, hindi tumulong sa iba. Kapag tinulungan kitang makitungo kay David, tinutulungan ko ang sarili ko. Nakalimutan mo na ba ang relasyon natin ni Sonia? Tumawa si Wei Tao. Saglit na natigilan si Jordan, ngunit pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, gusto ni Young Master Wei si Sonia, ngunit ngayon ay napakalapit na nina David at Sonia. Ang dalawa ay nagpahayag sa publiko na sila ay magkasintahan at magkasintahan. Oo, paanong ang asawa ng aking Wei Tao ay dinukot ng isang bilanggo sa reforma sa paggawa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, na binasag din ni Ling Feng ang kanyang palso sa pamamagitan ng David na ito, at ngayon ay galit na galit siya kay David, sa tingin mo ba ako ang nasa likod nito? Sa pagsuporta sa iyo ni Ling Feng, sino ang maglalakas loob na tumulong kay David? Sabi ni Wei Tao na may malungkot na ekspresyon. Ling Feng. Biglang nanlaki ang mga mata ni Jordan, anak ba yan ni Mayor Ling? Oo. Gusto rin ni Ling Feng si Sonia? Malamang nabalitaan mo na silang dalawa ay nag-away tungkol dito, at ngayon ay hindi pinahihintulutan si Ling Feng na magpakita ng kanyang mukha dahil sa kanyang pagkakakilanlan, at ako ay nanggaling sa malayo, kaya hindi angkop, kaya ang pinakaangkop na kandidato ay ikaw. Sinundan ni Wei Tao si Jordan ng walang pag-aalinlangan. Hahaha, itong si David ay talagang birthday star na kumakain ng arsenic at sa tingin niya ay may mahabang buhay. Maging ang anak ni Mayor Ling ay nang-ahas na bugbugin siya. This time, siguradong patay na siya. Tumawa si Jordan. Puno ng excitement ang mukha niya, kung alam mong ganito ang kaso, hindi ibibigay sa kanya ng dalawang kumpanya ko. Kung papatayin mo si David, hindi babalik sa iyo ang kumpanya. Napangiti si Wei Tao. Oo. Tumango si Jordan, Young Master Wei, ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos ay alam ni David Kung Fu at napakalakas, natatakot ako. Huwag kang mag-alala, itong dalawang bodyguard na dinala ko ay ipapadala mo. Silang lahat ay mga Panginoon. At saka, basta ginagawa mo ito, siguraduhin mong sumunod si David. Bulong ni Wei Tao sa tenga ni Jordan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Wei Tao, hindi napigilan ni Jordan na manginig, Young Master Wei, ito. Hindi ba ito posible? Kung ganoon ay tiyak na maghihiganti si Ruben. Takot ka sa bola. Kung may gusto kang gawin kay Sonia, pinan mo lang siya. Pagdating ng panahon, may magagawa ba si Ruben para sa akin? Sinulyapan ni Wei Tao si Jordan na may panghahamak. Tama iyan. Tumango si Jordan, dahil nasa likod ko si Young Master Wei, hindi ko kailangang matakot. Go! Naniniwala ako sa iyo, kapag dumating ang oras na magsanib puwersa tayong dalawa, ang iyong pamilya Xiao ay tiyak na magiging pinakamayamang tao sa Horendel. Tinapik ni Wei Tao si Jordan sa balikat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share.
Thanks for watching.